Hi mga langga and welcome back sa ating page. Ako nga pala si Jen at nandito ako sa New Zealand kasama ang aking asawa na si Mike for almost 9 years na. Nagtatrabaho kami sa isang dairy farm at ngayon ay nagmamanage na kami. Nagpabunot ako ng ipin kahapon mga langga. Grabe ang pamamaga niya ngayon kaya naman medyo nahihirapan ako magsalita. Pero kayang-kaya pa rin natin. Anyway, andito tayo ngayon sa farm mga langga. As you can see, sobrang liwanag ng panahon. Papunta kami ni Mike ngayon sa mga guya para magpainom ng mga guya. Kaya ako nakamotor ngayon dahil nabutas na naman yung gulong ng aming side-by-side. Dala-dala ni Mike ang tractor at naka-attach doon ang aming cafeteria which is yung ginagamit namin para sa pagpapainom ng mga guya. Grabe yung malas ni Mike dito sa farm in the past 2 days kasi wala kasi siyang kasama na marunong sa farm. So, off si Travis. May isa naman kami na medyo matagal-tagal na dito sa farm pero hindi pa rin siya ganun kamarunong. So, ang nangyari is na sira yung mga gulong ng mga sasakyan. Una, nasira yung gulong ng aming side-by-side, yung buggy namin. Tapos, pumutok naman yung wiring ng kubota, yung isa pa namin na side-by-side. And then the next day, nabutas yung gulong, which is ngayon, nabutas yung gulong ng quad bike. So, wala nang ibang masasakyan magagamit kundi yung tractor. So, ayan si Mike. Kita nyo ba? Ayan. Nakasakay siya sa, nag-feed kami gamit yung tractor, which is sobrang bagal. Kaya, ayan. Nahin muna natin itong mga guya na andito mga langga. Anyway, ngayon ay pipili din kami ng mga guya na pwede na namin i-win. Ibig sabihin nun, i-win na namin sila sa gatas. So, yung mga guya na may mga pulang marka, yun yung mga napili namin para tanggalin na dito sa mob. Pagkatapos namin dito ay pupuntahan naman namin yung isa pang mob na andun sa likuran. At pipilian din namin sila ng guya na pwede nang tanggalin sa kanilang mob. Pagkatapos namin mapilian itong mga guya na ito, bukas naman namin sila tatanggalin sa mob. Meron na lang kaming 2 mob na pinapainom pa ng mga gatas. At pagkatapos bukas, dahil masaseparate na namin yung mga guya na pwede nang i-win, pwede na namin i-mix yung 2 herd. At pagkatapos nun ay magiging isang herd na lang or isang mob na lang yung papainumin namin ng gatas everyday. Time check pala mga langga, nasa mga 12 noon na ngayon. Pagkatapos namin magpainom ng mga guya meron lang kaming kailangan na patayuin na baka bago kami umuwi sa bahay. Nangyari sa baka na ito mga langga, natumba siya. At dahil doon, hindi na siya nakakatayo on her own. Kaya kinakailangan siyang i-exercise every day, at least 4 times a day. Dito kasi sa farm merong hinire yung boss namin na 2 mga part-timers na mga working holiday visa holder galing sa Czech Republic. Ang problema lang wala silang experience sa pagpa-farm. Ibig sabihin nun ay hindi sila marunong mag-manage ng mga stocks. Kaya ang nangyari, bigla silang pumunta sa harapan ng baka at nagulat yung baka kaya siya natumba. At dahil doon, kinakailangan na nai-assist yung baka para makatayo siya everyday. At ganito na yung itsura ng baka mga langga. Tara at lapitan natin. Inaantay ko na lang si Mike kasi kinuha lang niya yung hip clamp namin. Yun yung gagamitin natin para ma-assist yung baka na makatayo. Ito yung ginagamit namin kapag meron kaming mga baka na nangangailangan ng assistance na makatayo. Tulad na lang kapag meron silang malubhang mastitis, lameness, at minsan right after nilang manganak. Kaka-provide kasi ito ng support para hindi nila malagyan ng sobrang force ang kanilang back legs kapag sila ay tatayo. Bago natin siya patayuin, ibinigyan muna ni Mike ng anti-inflammatory yung baka. Tapos i-arrange na natin itong hip clamp. Bago ilagay ni Mike yung hip clamp, pinwesto muna niya yung baka into a sitting position. Kasi kanina, di ba, naka-flat yung baka. Ngayon ay ilalagay na natin yung hip clamp dito sa kanyang hips. At ito ay na-adjust para maging fit siya sa size ng baka. Unahan ko na yung mga magtatanong kung hindi ba nasasaktan ang baka dito. Hindi po yan masakit mga langga. Nakakatulong pa nga ito para mabigyan ng comfort yung mga baka. Dahil kung hahayaan lang sila dito na nakaupo all day, chances are magkakast sila at mamamatay. Kaya kinakailangan na i-exercise sila everyday para tulungan na makadaloy yung dugo. Actually, nakakalakad naman itong baka na ito mga langga. Kinakailangan lang talaga niya ng extra support para lang makatayo siya. At kung mapapansin nyo, wala na talagang laman yung kanyang tiyan dahil hindi siya nakakakain ng tama. Kaya naman namayat na siya. So ngayon ay tatanggalin na ni Mike yung hip clamp dahil nakatayo na siya. At kung makikita nyo, very active naman yung baka. Gustong-gusto na nga niyang kumawala sa hip clamp. 2 araw na din siyang hindi nagagatasan mga langga. Kaya naman kung makikita nyo ang kanyang dede, sobrang tight na niyang tingnan. So ngayon at nakalakad na yung baka, tayo ay uuwi na para makapag-lunch. At maya-maya, pagbalik ni Mike galing sa tanghalian, ay kailangan naman niya itong patayuin dahil for sure, after nitong kumain ng damo at uminom ng tubig, uupo na siya at kapag ka naupo na siya, hindi na naman siya makakatayo.
Kaya kakailanganin na naman niya ang assistance. Sumakay lang din ako sa tractor para ihatid ako ni Mike sa aking bike na nasa labas nitong paddock. Tsaka sisiguraduhin ko rin na makita ko na uminom yung baka ng tubig. Pagbaba ko nga ng tractor ay nakita ko na yung baka na uminom ng tubig kaya naman ako ay aalis na rin para mag-lunch. Kinabukasan ay sineparate na namin yung mga guyan na papainumin pa namin ng mga gatas at yung mga guyan ay iwiwi na namin ng gatas. Sobrang haggard ng itsura ko ngayon mga langga kasi sobrang init. Pero as you can see, 3 layers yung suot ko. Kasi kapag nagbumotor ako, malamig yung hangin. Kaya naman kahit na mainit yung panahon, sobrang lamig naman ng hangin. Kakatapos lang namin i-separate yung mga guya at ngayon yung ginagawa ko ay ihahatid ko na yung mga guya sa paddock nila. At yun lang yung gagawin natin for today. Pagkatapos ito ay uuwi na ako sa bahay. On my way, nadaanan ko itong shed na malapit nang matapos. Alam niyo ba mga langga kung magkano ang nagastos ng insurance ng amo namin para maitayo itong shed na ito? Umabot lang naman ng 80,000 New Zealand dollars. Yes mga langga, nako ganyan kamahal. Nasira kasi ng malakas na hangin yung old shed namin kaya pinalitan ng insurance. Anyway, kinabukasan ay day off ni Mike at may schedule ng vaccination si baby ngayon. Ito naman ay ang BCG vaccination ni baby. Hindi na namin sinama sina mama at papa kasi wala silang mapagtatambayan doon. Kailangan kasi namin na magstay sa hospital ng at least 45 minutes. Tsaka medyo malayo-layo din yung drive namin for today. Dahil kailangan namin pumunta doon sa Hamilton. Actually, itong BCG ay pwede naman nilang gawin dito sa bahay. Pero dahil medyo matatagalan pa kung aantayin namin na sila yung pumunta sa bahay, kami na lang ang pupunta sa hospital. Mabuti na lang at meron silang free na schedule for today. Actually nga siningit lang nila si baby. Sinuwerte kami na merong 2 nag-back out, kaya naman naisingit nila kami. Minalas pa kami sa daanan kasi napakadami mga roadworks ngayon. Dito nga sa unahan sa amin ay meron silang pinuputol or ina-harvest na mga kahoy. Ganito kasi ang precaution nila dito mga langga. Kahit na hindi naman matatamaan yung gitna or yung kalsada ng tinutumba nilang kahoy or ng pinuputol nilang kahoy, kailangan pa rin talaga na mag-stop yung mga sasakyan just as safety precautions lang. So ayun lang naman yung pinuputol nila mga langga, tsaka dito rin sa unahan. Nakikita nyo naman na hindi naman talaga matatamaan dito yung gitna ng kalsada pero kailangan talaga nilang stop yung traffic. Tsaka malayo pa lang inaglalagay na sila ng mga cones as a sign na may ginagawa sa unahan. After almost 2 hours of driving mga langga, naku na traffic kasi kami, dapat nasa mga 1 hour and 30 minutes lang yung drive. Finally, nakarating na rin kami dito sa aming destinasyon at buti na lang tinanggap pa rin nila kami kahit na 30 minutes kaming late. Mabuti na lang at pagdating namin, mabilis kami nakahanap ng parking space. Kala ko doon kami pupunta sa malaking hospital kung saan ako nanganak. Kasi doon, napakahirap humanap ng parking. Pero hindi pala doon ang kanilang building. Actually, nasa kabilang side pala kami. At mas maganda itong area na ito kasi hindi siya ganun ka-traffic. Anyway, pagdating namin dito sa loob, nakatulog si baby. At nagising na lang siya nung time na i-injectan na siya ng BCG. I'm pretty sure na meron na namang iiyak na bata ngayon. Si Mike yung humawak kay baby para daw nasa akin yung atensyon niya while ini-injekan siya. Sobrang naaawa ako kay baby tuwing ini-injekan siya mga langga. Ang hahaba pa naman ng karayom. Pero dahil importante na mabigyan siya ng BCG bago kami umuwi ng Pilipinas, wala tayong magagawa kahit na parang kinukurot yung puso natin. It's so good, Baba. It's so good. It's so good. That little bubble there, that little mark, that little white leaf thing. Yeah. That'll go down soon. Yeah. Yun lang yung iyak ni baby mga langga. Napakabait niya kasi every time na ini-injekan siya, konti lang talaga yung iyak niya. Kaya naman very good yung anak namin. At pagkatapos namin dun sa hospital ay nag-decide kami ni Mike na mag-stop over muna dito sa cafe kasi hindi pa kami nananghalian mga langga. Nagmamadali na kasi kami kanina, kaya hindi kami nakakain. At ayaw na rin namin na lumayo pa, kaya naman dito na lang kami malapit sa may gasoline station nagkape. At this time kasi sobrang matraffic na mga langga, kaya naman uuwi na kami straight away after this. Time check pala ay almost 3 p.m. na. Tamang-tama kasi in 30 minutes magsasarado na rin itong cafe. Ganon kaaga nagsasarado yung mga cafe, yung mga shops dito mga langga. Nako, 3 p.m. pa lang sarado na sila. Anyway, umorder lang ako ng hot chocolate at si Mike umorder ng kape. Alam niyo ba na since nagbuntis ako, hindi na ako umiinom ng kape. Ito ay dahil before ako nagbuntis mga langga, tuwing umiinom ako ng kape nagpapalpitate ako agad. Kaya naman nung nagbuntis ako, tinigil ko na muna yung pagkakape ko baka mas lalo lang lumala ang palpitation ko at ang insomnia ko. Tuwing umiinom kasi ako ng kape dati mga langga, hanggang 1 tasa lang ako at kinakailangan sa umaga lang ako iinom ng kape. Kaya naman nakakainggit yung mga tao na nakakainom ng ilang tasa ng kape pero nakakatulog pa rin ng maaga tuwing gabi.
Anyway mga langga, nag-drive na kami pa uwi ng bahay. 1.5 hour drive away yung bahay namin dito mga langga. Mabuti na lang at meron ng express highway dito ngayon. Mas napapabilis yung drive namin kasi hindi na kami masyadong natatraffic. Anyway, nagutom si baby on our way. Kaya naman pinainom ko muna siya. May mga nagtatanong sa akin kung bakit daw meron akong daladalang bote, sinasabi ko naman na breastfed baby si baby. Well, ito po yung dahilan mga langga. Kahit na naka-bottle feed si baby, ang gatas na iniinom niya ay nanggaling naman po sa akin. Dahil pinapump ko yung gatas ko. At dinadala ko na lang kapag bumibiyahe kami. Mas mabuti nga ito para hindi na kami kailangan huminto para magpadede ako kay baby. Lalo na kapag nagmamadali kami mga langga. Kaya naman sulit na sulit talaga yung binili ko last time na milk bottle heater. Kahit na medyo pricey yun mga langga, nako palagi ko yung ginagamit tuwing umaalis kami ng bahay. Pagkatapos dumedi ni baby ay nakatulog na siya. Dinala ko yung paborito niyang laruan para naman may kukuha ng atensyon niya kapag nagising siya tapos nasa car seat pa siya. Minsan kasi naiinitan siya sa car seat kaya naman naiiyak siya. Kaya mas mabuti na meron siyang laruan na tinititigan para at least mawala yung atensyon niya sa init. At nang dumating na kami sa bahay mga langga, nag-prepare na ako para magluto ng dinner. Ngayong gabi magluluto ako ng pansit bihon. Prepare na ni mama yung mga ingredients at kailangan ko na lang siyang lutuin. While pinapakuluan ko yung karne mga langga, lumabas muna ako para i-check kung dumating na yung phone case na in-order ko para kay Mike. Time check pala mga langga. It's 8:30 PM na pero sobrang maliwanag pa rin as you can see naman, 'di ba? Yan po ay dahil nagsimula na po yung daylight saving dito sa New Zealand. Ibig sabihin po niyan, may extra hour na naman kaming ahead sa Philippines. Kasi normally, 4 na oras lang kaming ahead sa Pilipinas. Pero, tuwing may daylight saving, 5 hours ahead kami sa Pilipinas. Pagdating ko sa mailbox, naku wala pa rin yung in-order ko mga langga. 5 araw na at hindi pa siya dumarating. Yung mailbox namin mga langga ay dito nakalagay sa labas para at least hindi na kailangan pumasok ng mailman dito sa aming bahay. Yung building na nasa unahan, yan yung shed mga langga. Diyan kami nagtatrabaho at yung bahay namin is literal na nasa farm talaga. Kaya naman hindi na namin kinakailangan na mag-drive papunta sa work, ibig sabihin hindi na namin kailangan gumastos para sa gasolina. So yun lang muna yung ating vlog for today mga langga. Maraming salamat sa panonood at sa pakikinig. Kung bago po kayo dito sa aking page, welcome po. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-follow, like, and share. Yun lang po. God bless!